Okay, so nandito tayo ngayon sa sa Indian restaurant. Ah, Pangalan ng restaurant is Little India. Ito pa rin sa Tamatab, Madagascar. Ito yung menu nila. Okay? Pipili muna tayo ng mga menu nila. Pero ang pinaka-favorite ko naman na mga pagkain dito normally yung butter chicken, ganyan. Tsaka yung mga yung mga barbecue chicken ng mga Indian, sarap din. Non-roti. You have cheese naan? No, butter chicken. Yeah, one butter chicken, please. Spicy, it's spicy. Not spicy. Spicy. No, No no spicy. Yeah. What's this, barbecue? This one, Afghani chicken, Afghani. chicken stick kebab. Is it good? Yeah, it's good. Spicy, no? If you want. No, I don't like spicy. Okay, one order. Chicken stick kebab. Yeah. So same barbecue, huh? Yeah, and cheese naan. Cheese. Ready? 2 maybe. And you have sweet? Cheese naan, yeah? Yeah, cheese naan. Cheese. Two cheese naan. And then dessert. You have dessert? What's Dessert. what's the best dessert? Indian. Jangan gulab jamun, kalau halwa, Anyway, what's the best one? You just give me the best one. gulab jamun is sweet in. And this one, Okay. sweet. Sweet. Yeah, sweet. Sweet. And then you have Okay, I'll try that one. one. Gulab halwa carrot. What's the good one? I don't know. You don't know? Okay, I'll try this western. This one maybe. Western sweet. Okay, this one is good. This one, sugar. Tiramisu. Good, yeah. Yeah. Tiramisu. And water. Yeah. More. Yeah, more. No, I will. Yes. And give me. Do you have Coke Zero or Pepsi Max? Zero. No? Oh, wait, that's why we have Coca-Cola. Normal. Yeah. No, no problem. It's okay. Yeah. No. Just give me. You have espresso? Espresso. Yeah. Labasa. Fredo. Ah. Lily. Sige, I try one. Okay. One big water. Small only. Small. Kill. Kelly. Okay. Thank you. How many? Yes. How many minutes to wait? Okay. Thank you. And so, pero balita ko dito, medyo matagal silang mag-prepare talaga dito sa Little India. Meron akong kinakainan na Indian restaurant sa kabila, which is yung Namaste 501. Okay din ang pagkain doon. Maganda rin yung settings nila. Pero dito, okay din ang settings nila. Mix ng modern yung settings nila. Sa kabila, more on Indian settings. So, ayun, wait na muna tayo ng kape natin. Then, i-video natin yung pagkain natin sa mga Indian food na in-order natin. Ayan, so iikot ko lang yung malaki yung restaurant. Mabait yung mga staff nila rito, nakakapag-English sila, hindi mahirap mag-order ng pagkain. So,
Yun nga. So, wait na muna natin yung order natin. Ayun, medyo napapansin ko medyo mainit. Init nito. Yes. This tiramisu and espresso is no after. Yeah, we can. So, ayun, baliktad. Nauna yung dessert. Pero sige, kainan na natin. Okay, una na yung dessert. So, ayun, friendly yung mga staff dito, yung mga workers. Importante, malinis. Pero, nga na, mainit. Feel ko hindi nakapicture at nila. Okay, first coffee shop. Espresso. Ili. Mukhang nakikita ko madalas sa airport ko. Ili. Tignan natin kung masarap yung ili. So, sobrang konti yung nila. One shot nila. Concentrated to. Tignan natin. Kaya natin yung type. Kangkong ba? Iba yung lasa niya. Parang may sabi, parang may naiiwang yung carnival na mapait. But okay siya, masarap. Or concentrated lang sa masyado. Ayan. One shot. Unang kape. Mamaya ay isa pa ako. Waiting pa rin ng order. Around 10 minutes nang kalipas. Ayan. Ito na yung tiramisu. Okay. Bauna yung dito. Yung dessert. Good. Matagat ang ipin yung yung lamig, sobrang malamig. Ba yung patake tiramisu din. So, may layer ng dalawang ice cream. Yung sa coconut, flavor ng yung sa loob ng ice cream. Sobrang lamig. Iba ang pagkakaalam ko sa tiramisu. Akala ko sa tiramisu malapit sa Graham cake. Pero patigas yung niya. Parang tinapay niya sa loob. Or iba lang yung presentation nila. May chocolate sa loob. Ilalim pinaka-bottom.
Kulit sa bote. Mahulog. Amin. Okay. 15 minutes. Siguro another 20 minutes pa. Or 15-20 minutes pa bago kumating yung main course na order natin. Okay, so dumating na yung yung first order natin. Ito, yung chicken kebab, umuusok-usok pa, mga salad sila. Yan, so ito yung unang order to. So, pwede na natin tikman to. Yan, so natin yung chicken kebab. Parang giniling siya, no? Parang siyang giniling. Yan. Natin. Okay lang na walang rice kasi may cheese na naman mamaya. So, papapaking ko lang ito. Parang giniling na ano. Ako medyo sanay na ako sa sa Indian food. So itong chicken kebab ng Indian, hindi nawawala yung yung spices talaga na very kung ano-ano. Sarap siya. Tipong hindi mo na siya isasaw-saw sa ketchup o. Pero may pala siya binigay ng isasaw-saw. Like that. Sarap kong kebab nila.
Giniling. Usok-usok. Maganda yung presentation nila. Dito sa Tamatao, ang pinaka-dominant na negosyante rito, Chinese tsaka Indian. Pero mas parang marami yata yung Indian dito sa Tamatao. Lahat halos ng napuntahan ko na ng mga store, mga Indian ang titinda. Kunain kebab, ubos na. Bale, may biofit naman. Biofit, baka naman. Sarap yung salad nito. Ito naman yung cold salad nila. Parang coleslaw. Yeah, yes. Yeah. Yeah, thank you, ma'am. So, tingnan yung butter chicken. Para naman, dami na namang kuwan, baka may patyo. Huwag naman tayo. Sasabayin ko na yung ito yung butter chicken. Bahan tapon. Ito naman yung islan. So ito kasi finger food to. Ito muna tayo
butter chicken, lagay dito. Yeah. Too much, ha? Marami pala yung ano. Okay, muna lang yan. Ano, so, kain. So, ganito ako kumain ng butter chicken at cheese naan. Ito medyo parang nasobrahan ng ano ng margarine. Pinanood ko sa YouTube yung ano, kung paano ito gawin, butter chicken. Napakahirap ng preparation nito. Naman natin to. Ito, try natin isaw-saw sa butter chicken sauce. Maliliit yung cuts ng chicken niya, sa iba malalaki. Ito hindi mo malalasahan yung ano, mukha lang maraming curry pero hindi mo, wala akong nalalasahang curry at hindi. Mas nalalasahan ko yung margarine na in-apply dito sa ano. Sa tinapay, talagang cheese naan. Sabi nila matagal daw mag-order dito, hindi naman. Around 20 minutes lang hintay ko. Wow. Tignan ko. Yes. Tapos na. So sa pang cheese naan, then take out na yung isang buong cheese naan.
kasi sobrang mabigat sa ano sa tiyan. Nasanay akong kumain nito kasi nung nag-Middle ako, halos ang dominant food ng doon. Kung hindi Middle Eastern, kung hindi Afghan, Iranian, Indian. So kami titipid. Siyempre first timer ng OFW, titipid ka sa pagkain. Uso yung ano, yung kubos, ay hindi, sorry, hindi kubos, yung parata. Tapos may mga parang low level na sabaw na nilalagay dito. So na parang siguro 2 real, 1 real. Okay na, busog ka na. And then isang 1 real na ano, 1 real na chai. Nabusog ka na nun, tuwang-tuwa ka na. Masarap din balik-balikan yung buhay na yung experience ko sa Saudi Arabia. Paano ko nag-survive, paano ko nahirapan, paano nag-umpisang naging OFW nung 2018. Nag-umpisa ako mag-abroad, is tandang-tanda ko yun, ang anniversary date ng pagiging OFW ko is September 19. So, una akong na-destino sa Jubail, Corsania. Ang main office namin sa Tatif. So okay lang, medyo malapit lang yung Corsania sa Jubail Beach. Sorry. So kaya namin takbuhin ng 1-2 oras. Nasa Jubail ka na. Pero hindi ko makakalimutan pagkain sa Jubail, yung wala kong meron pa, East West, yung barbecue na camel. Sarap yun. Busog na ako. Busog ko lang. Mahigit kulang-kulang 3 years ako sa Saudi. So yung kwento naman bakit kapag Saudi ako, meron kasi kaming yung motorcycle parts ni Annalisa medyo tumina hindi inasasang bagay na disgrasya ako, and then hindi na-mismanage na, and then yun nga, so napilitan akong umalis ng bansa. So ang kaigigan nun, nag-abroad ako na ang posisyon ko nun QA/QC election inspector. Walang kuryente, shout out, hindi sila nagbayad ng visa sa Telco. Yung bumalik na yung kuryente,
So, ang kwento noon, yun nga, nag-apply ako. Buti na lang, church din ano na rin ito sa mga ibang take nyo as inspiration din na mag-aral. Kasi alam nyo, kung hindi ako nag-aral, wala ako ngayon dito. Wala ako mga tinatamasang paginhawaan sa buhay ngayon. So, yung tinatawag ngayon ng diskarte diploma, importante yung diploma. Madali na yung diskarte pagka may diploma ka. Okay? So, kung ako sa inyo, mas piliin yung mag-aral para magka-diploma kayo. Ito, sobrang busog ako. Bigat ng cheese ng sakyan. Dapat try yung first time ko kumain kasi rito. Try yung pa-take out ko. And then, order pa ako ng isang kape, espresso, and then, tawagin ko na yung tuk-tuk driver ko, and then uwi na rin. Yung, yung lasa ng pagkain dito, normal lang, hindi siya, normal lang. Okay siya. Order tayo ng espresso. One espresso. Yeah, and then can you take this one out? Yeah, take away. Yeah, it's too heavy for me. Okay. It's good. I like it. And, yan, so nag-order ako ng isang pa. Okay, so ito na yung second espresso. Inumin ko na ito ng mabilis na. Gusto ko na umuwi. Tawagan ko na yung try ko mamaya. Ili. Itong ili ito yung madalas mo makita sa airport, no? Mga madalas na yung nasa part na kapihan. Ito yun. Okay, so moment of truth, magkano, tignan natin kung magkano yung kinain natin. Yung po, wala namang 100,000, pura lang yun. Okay. Yung bill addition, tawag nila rito addition. Okay. So, compare natin gawing weekly na mag-ikot sa mga restaurant dito at i-vlog natin, gagawin natin every week. Marami talagang magagandang restaurant dito sa Tamatao. Much? 81,000. Okay. Ito yung kinain natin. Yan, so around 81,000. Yan. So mamaya na natin i-convert kung magkano. 81,000. Dala-dala ko pa yung ID ko. So, 1, 2, 3, 4, 5. Laki naman yung pera nila rito, 20 million. 100,000. $81,000 is 81,000. Convert natin sa peso. 1,000 is 100,000. 81,000 is convert natin ng MGA to PHP. So 81,000 yung bill natin.
81,000 is around 1,060.22 pesos, which is not bad para sa akin. Yung mahal na, pero alam mo kasi rito sa abroad, pagka nagko-convert ng binibili mo, kung nakain mo rito, hindi mo survive. Thank you. So, bigyan na natin itong 2,050 lang. 1,650. Ito yung sikli. Ayan guys, so tatawagin ko na yung subscriber ko. Ayan, thanks for watching.